ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay mag-asawa, hindi lahat ng yugto ay puno ng masasayang alaala. May mga pagkakataon din na susubukin ang tiwala nila sa isa't isa at ang katatagan ng kanilang pagsasama. Malampasan pa rin kaya nila ang mga pagsubok na ito kung ang tao na dahilan nito ay malaking bahagi rin ng buhay ng isa sa kanila. Mga kabarangay, sa huling bahagi ng kwento ng ating kabarangay na si Tristan, mapagtagumpayan kaya niya ang pinakamalaking pagsubok na pinagdaraanan niya kasama ang babaeng pinili niyang pakasalan. Yan ang inyong mapapakinggan ngayon dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa Barangay LS. Ako po si Tristan at ito ang huling bahagi ng aking kwento. Sa ikatlong bahagi ng kwento ko na naipadala ko sa inyo ay nag-break na kami ng girlfriend kong si Lumi. Bagamat magkaibigan na kami mula pagkabata ay hindi pa rin naging sapat. Nalubos na naming kilala ang isa't isa para patibayin ang relasyon na sinimulan naming dalawa. Pareho naman naming sinubukan na ang relasyon namin ay umubra pero mukhang hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Nang makamove on si Lumi sa naging breakup namin ay nagkaroon siya ng panibagong manliligaw. At hindi ko nga akalain na si Jake yon. Dahil kaibigan ko na si Jake mula pa nung high school. Malaki na ang tiwala ko sa kanya kaya kahit papaano ay napalagay na rin ako. Hindi ko lang inasahan na sila yung magkakatuluyan dahil hindi naman nila gusto ang isa't isa noong una. Pero minsan talaga, mahirap hulaan kung paano maglalaro ang tadhana. Tungkol naman sa buhay pag-ibig ko, Papa Dudut, ay naging kami na nga ni Chelsea noong naayos na ang hindi namin pagkakaunawaan. Ikinasal na rin kami at nagsama sa isang bubong. Civil wedding lang muna kami dahil hindi pa ganoong kalaki ang naipon ko noon para sa magarbong church wedding gaya ng gusto ng lola ni Chelsea. Medyo nahirapan pa kaming mag-adjust nung una dahil nasanay kami sa pagiging independent bago pa man kami kinasal. Napagtanto namin na hindi pala ganoon kadali kahit dalawa na kaming magdidesisyon sa mga bagay-bagay. Pero sa lahat ng nangyari, hindi ko inasahan ang pagbabakasyon ni Lola Connie sa kondo namin. Gusto niya raw makasama si Chelsea at maturuan kung paano mag-asikaso sa bahay, kaya naman sa amin muna siya titira sa loob ng isang buwan. Mabuti na lang dahil 2 ang kwarto sa kondo. Para sa magiging anak daw kasi namin yung isa pero habang wala pa kaming anak, ay ginawa na lang muna naming guest room yon. Doon nagsimula ang pakikialam ni Lola Connie sa mga desisyon namin. Mula sa ayos ng bahay, sa pagluluto ng pagkain, at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng anak. Suportado niya ang desisyon ni Chelsea na hindi na muna kami magkaanak noong time na yon. May tamang panahon daw para doon kaya hindi ko kailangang i-pressure ang asawa ko. Hindi naman naging problema yon sa akin dahil napag-usapan na namin yon ni Chelsea bago pa man ang kasal. Pero hindi ko lang noon maintindihan ay kung bakit parang hindi pa rin ako gusto ni Lola Connie para sa apo niya. Ang lupit mo talaga. Akalain mo yun? Naunahan mo pa ako mag-asawa? Isa lang ibig sabihin nun. Mag-asawa ka na rin. Magkaedad lang tayo. Huwag mo nang hintayin na ugatin pa kayo ni Lumi. Actually, may plano na ako mag-propose kay Lumi. Pero wag mo munang sasabihin. Masisira yung surprise ko sa kanya. Aba, mukhang seryoso ka na talaga.
Feeling ko nga siya na talaga eh. Siya na yung pinakamatinong babae na na-date ko kaya hindi ko na siya pakakawalan. Mas matino pa kay Chelsea? Alam mo naman na medyo sakit sa bungo yung kapatid kong yon. Buti na lang natutunan pa magtino. Manang-mana kasi sa akin. Kung sa kalokohan lang naman, ilalaban ko talaga yung asawa ko. Nga pala, may nabanggit sa akin si Lola. Anong nabanggit niya sa'yo? Di ba nasabi niyo na nung una na magbabakasyon lang siya? Oo, nabanggit niya nga yan. Bakit? Ano bang meron? Dude, plano mag-extend ni Lola sa inyo. Ha? Bakit daw? Hindi ko nga alam dun kay Lola eh. Sabi ko nga dapat hayaan na muna kayong mag-asawa. Ni hindi pa nga kayo nakakapag-honeymoon eh. Busy pa kasi ngayon sa trabaho si Chelsea. Bala ko nga sanang pumunta kami sa Palawan. Ang kaso, pareho kaming hindi pa pwede. Tapos tumagdag pa si Lola. Hindi naman siya alagain pero may pagkapasaway talaga yun eh. Kaya sana pagpasensyahan mo na lang muna. Wala namang problema sa akin kung dun muna siya sa kondo. Mabuti nga yun kasi may nagtuturo kay Chelsea sa mga gawain. Ang inaalala ko lang, may pagkaulyanin na siya eh. Tsaka hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin na hindi niya ako gusto para sa asawa ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan. China-challenge ka lang nun ni Lola. Yan na nga sa challenge na yan eh. Last time kasi pinapalitan niya yung ayos ng sala. Pati yung kwartong tinutulugan niya pinapalitan niya rin. Tapos ayaw na rin niyang bumili pa kami ng karne tuwing nag-grocery. Sabi niya ipaubaya ko na lang yun sa kanilang dalawa ni Chelsea. Wala naman ako magagawa kasi ayoko magalit sa akin si Lola Connie. Gusto mo bang kausapin ko siya tungkol dyan? Di na. Baka isipin pa niya na masyado akong mahina kasi nagsumbong ako sa'yo. Kaya ko na to. Hahabaan ko na lang siguro yung pasensya ko. Dude, salamat ah. Mahal na mahal din kasi namin si Lola. Oo, may kakulitan minsan tsaka sinusungitan din kaming dalawa ni Chelsea pero mabait yun. Para namin siyang nanay, lalo na sa akin. Naiintindihan ko naman kayo, kaya susubukan ko talagang lawakan pa yung pangunawa ko. Tsaka malaking tulong din naman siya sa amin ng asawa ko kasi may nakakausap siya habang nasa trabaho pa ako. Si Lumi nga pala. Naipakilala mo na ba siya kay Lola Connie? Oo. Naipakilala ko na siya. Gustong-gusto niya nga si Lumi para sa akin eh. Ang bilis nila nagkasundo. Ay, buti pa sila. Sana maging ganun din sa akin si Lola Connie. Kayang-kaya mo ng diskartehan yan. Bigyan niyo lang ng apo yun tapos ang laban. Weakness nila yun. Paano mangyayari yun? Isuportado niya si Chelsea na wag muna kami mag-anak. Tsaka buti sana kung ganun lang kadali na magkaroon kami ng anak eh. Bakit? Ayaw pa kasi ni Chelsea na magbuntis. Natatakot daw siya na baka mangyari sa kanya yung nangyari sa mama niyo nung pinanganak siya. Nakwento nga rin sa amin ni Mami yung tungkol doon. Pero malambot naman ang puso ng kapatid ko sa mga bata kaya magbabago rin isip nun. Basta ikaw na bahala sa kanya ha. Alam ko namang hindi mo siya papabayaan at hindi mo rin pipilitin sa mga bagay na hindi pa siya handa. Huwag ka mag-alala, gagawin ko talaga lahat yun. Hindi ko siya pababayaan. Tsaka kaya ko naman yung asawa ko. Baka ikaw pa nga yung dapat kong sabihan kasi hindi mo pa nararanasang tuyuin si Lumi. Sinasabi ko sa'yo, kakailanganin mo ng pasensya. Mga 1 kilometro. Papadudot, alam ko naman na hindi magiging madali para sa akin na makuha kaagad ang loob ni Lola Connie. Pero mas lalo pang naging mahirap para sa akin ang sitwasyon noong nabanggit sa akin ni Chelsea yung ex-fiancé niya na si Liam ay kakilala rin pala ng lola niya dahil apo ito ng dati nitong co-teacher sa high school na pinagtuturuan nito bago magretiro. Alam ni Lola Connie na nagkaroon sila ng relasyon noong nasa States pa si Chelsea pero hindi niya sinabi na engaged na sila bago maghiwalay. Kahit na hindi naman sabihin ng asawa ko ay batid ko naman na mas gusto ng kanyang lola si Liam kesa sa akin. Pero wala akong sinabi noon. Hindi ko naman kasi iniisip na magiging threat sa pagsasama namin ang ex-fiancé niya. Dahil malinaw naman sa akin na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking yon. Hindi na rin sila nag-uusap kahit sa social media lang. Ang naging problema ko lang noon ay masyado akong nakampante dahil alam ko naman na nasa States si Liam. Maganda raw ang trabaho nito roon kaya imposibleng umuwi pa ito sa Pilipinas. Pareho kasi sila ni Chelsea na elementary pa lamang ay nag-migrate na sa US kasama ng mga magulang. Pero nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Chelsea na umuwi raw si Liam ng Pilipinas para magbakasyon ng ilang buwan.
Kumusta si Lola? Nakainom na ba siya ng para sa maintenance niya? Yep. Tired? Oo, lagi naman baby. Pero syempre, nababawasan yung pagod ko kapag nakikita kita. Really? Look at me then. Eto na, nakatingin na ako sa'yo. Alam mo kung ano nakikita ko? Your wife? Diyosa. Diyosa yung nakikita ko. Come on, babe. That is so cringe. Stop it. Ano ba yan? Di ka na yata kinikilig sa akin eh. Ay, nga pala, ako nang bahala sa mga gastusin dito sa bahay ha. Sabihin mo lang sa akin kapag may kailangan kang bilhin, okay? All right, if you say so. May gusto nga pala ako itanong sa'yo kung okay lang. What about? Tungkol sa ex-fiancé mo. What about him? Is the thought of him bothering you? Hindi naman. Itatanong ko lang sana kung nagkita na kayo mula nung umuwi siya rito sa Pilipinas. Hindi ka ba niya pinuntahan? Why would he do that? We don't need to see each other. But if it does happen, I will let you know. Eh si Lola Connie, nakakausap ba niya? Lola mentioned that they met yesterday for Liam's grandma's birthday. Hindi ka ba niya inayang sumama? She wanted me to go, but I said no. Bakit naman humindi ka? Because I knew you wouldn't like it. Ay, may tiwala naman ako sa'yo. Kaya next time na ayain ka ni Lola Connie, okay lang naman sa akin na sumama ka. Hindi kita pagbabawalan. What if I really don't want to go? I'd rather wait for you to come home. And if I do decide to see Liam, I'll make sure that you tag along. Pero paano kung makita mo siya ulit ng dahil kay Lola? It's not going to change a thing because I value our relationship. Unless you're having doubts about our marriage. Huwag mong isipin yan, hindi kita pinagdududahan, maniwala ka. Sabi ko nga may tiwala ako sa'yo. Hindi lang talaga maganda yung pakiramdam ko sa pagbabalik niya rito eh. Sa totoo lang, pakiramdam ko kasi may gusto siyang gawin na hindi ko talaga magugustuhan. Don't worry about him. I'll avoid him as much as possible, so it's gonna be fine. Let's just get some rest. We have work tomorrow. Inaanto ka na ba? Huwag ka na munang matulog. Why? Pwede ba tayong Chelsea! Shh! Huwag ka na sumagot. Kunwari tulog ka na. What? But... Shh! Tulog na po si Chelsea la! Sigurado ka ba? Ang aga pa! Babe, humalik ka. Bilisan mo. Medyo lakasan mo para marinig ni Lola sa labas. Dali na! Babe, this is insane. She knows I don't snore. La, tulog na po talaga eh. May kailangan po ba kayo? Alam kong gising pa yung apo ko. Pinagdadamot mo lang siya sa akin. Lola, bubuksan ko po yung pinto para po makita ninyo. Wag na! Matutulog na lang ako. Papadudot, hindi lang isang beses nangyari ang ganong eksena tuwing gabi. Minsan ay pinapalipat niya si Chelsea sa kwartong tinutulugan niya para magkatabi silang matulog. May mga pagkakataong naiiwan niyang nakabukas ang gripo at minsan ay nakakalimutan naman niya ang kanyang niluluto. Dahil inaalala ko na baka mapahamak pa si Lola ay nag-hire na lamang ako ng kasambahay. Ang kasi wala pang isang linggo ay nagpaalam na kaagad dito. Sinusungitan daw kasi ni Lola Connie at pinapakialamanaan sa mga ginagawa. Sumubok ako ulit na kumuha ng bagong kasambahay pero ganun pa rin ang nangyari. Hanggang sa sumuko na lamang ako at hinayaan ko na lamang si Lola sa mga gusto niyang gawin. Sa 2 buwan na kasama namin si Lola Connie ay doon mas nasubok ang pasensya ko. Inimbitahan niya kasi sa kondo ang ex-fiancé ni Chelsea na si Liam. Alala naman noon ang asawa ko sa magiging reaksyon ko. Kaya halos paalisin na niya ito habang nakikipagkwentuhan pa kay Lola. Pero nakisama pa rin naman ako ng maayos kahit na hindi ko yon nagustuhan. Mabuti na lamang at mukhang marunong din itong makiramdam. Si Lola Connie lang ang kinausap niya. Mukha naman siyang mabait at marespeto. Yun siguro ang nagustuhan sa kanya ni Chelsea noong bago pa lamang silang magkakilala. Ramdam ko noon ang mga tingin ni Lola Connie habang nakikipag-usap ako sa lalaking gusto sana niyang mapangasawa ni Chelsea. Kung hindi lang sana kami ikinasal. Minsan ay hindi na napigilan ng asawa ko na pagsabihan si Lola dahil sumusobra na rin ang mga sinasabi niya.
Lalo na kapag harap-harapang ipinamumuka sa akin na si Liam sanang naging asawa ng apo niya. Ipinagmamalaki niya ang mga achievement nito sa ibang bansa at kung gaano ito kabait na apo sa mga lolo't lola niya. Pero hindi yung naging sapat na dahilan para hayaan kong maapektuhan ang pagsasama namin ni Chelsea. Kaya sa halip na magalit ay nag-isip ako ng paraan kung paano mas mabilis na mapapalapit ang loob ko kay Lola Connie. Papadudot na sundan pa yung isang beses na pag-imbita ni Lola Connie kay Liam. Sa pagkakataong yun ay mas matagal itong nagstay sa bahay dahil nagpatulong pa si Lola sa pag-aayos sa mga halamang iniregalo niya sa amin. At kung ano-ano pa na kailangang ayusin. Hindi ko na raw kasi nagagawa ang mga yon dahil sa trabaho ko. Aaminin ko na medyo nainsulto ako sa ginawa ni Lola. Ni minsan naman kasi ay hindi siya nagpatulong sa akin. Nag-uusap lang naman kami kapag nagkakasabay-sabay kaming kumain. Pero pagkatapos noon ay hindi na ulit kami nagkikibuan. Doon ko na naisipang kausapin si Chelsea Papadudot. Tinanong ko siya kung may nasabi ba sa kanya si Lola Connie na mga ayaw nito sa akin para sana alam ko kung paano ko mas pagbubutihan ang pakikisama ko. Pero wala naman daw itong sinasabi sa kanya. Mas lalo tuloy naging mahirap para sa akin na maintindihan siya. Dahil nga sa mga nangyari naisipan ko nang kausapin si Chelsea. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na ihahatid na lamang namin pabalik sa bahay nila si Lola Connie. Maayos naman kaming mag-asawa at mas matututo kami kung kami lang dalawa sa bahay. Pero hindi nakinig sa akin si Chelsea Papadudot. Ibang naging dating sa kanya nang sabihin kong pauwiin na namin ang lola niya. Naintindihan ko naman na makilola siya gaya ng kuya niyang si Jake. Pero hindi ko inaasahang magiging dahilan pa yon nang hindi namin pagkakasundo. Babe, sorry kung nagalit ako kanina. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung ginawa ni Lola eh. Lola just invited him over. Nothing happened that should make you jealous. Hindi naman ako nagsiselos eh. Ayoko lang na pumupunta siya rito. Are you worried that I'll start having second thoughts about our marriage if Liam and I become close again? There's no reason to be jealous, okay? We'll talk and that's it. Just talk. We're not even friends. If it weren't for Lola, I wouldn't be talking to him at all. Alam ko naman yun. Kaya sorry talaga. I already told Lola not to bring Liam here again. If she wants to invite him, she can have him go to Lola's place instead. She agreed, so there's nothing to worry about, babe. Are you still mad at me? Naku, hindi. Hindi ako galit sa'yo. Medyo sumama lang yung loob ko kay Lola dahil nga dun sa ginawa niya. Sa ginagawa kasi niya, parang pinamumukha niya sa akin na mas gusto niya si Liam para sa'yo. But you know that it's you that I want. Isn't that what really matters? Alam ko naman na yun yung mahalaga. Ang hirap lang kasi na nakakasama natin araw-araw si Lola pero ayaw naman niya sa akin. Kahit anong gawin ko, wala pa rin eh. Please be a little more patient. Lola's not gonna be here forever. She'll probably go back to Lolo in a few months. May magagawa pa ba ako? Ayoko rin naman na pag-awayan na lang natin palagi ito. I'm sorry. I'll just talk to Lola if she pulls another stunt like this again, okay? Ay, okay. Since lagi naman kayong nagbabanding ni Lola, baka naman tuwing gabi, pwedeng tayo naman. So, do you want us to? Mm-hmm. You should definitely take a shower first. I can smell the clinic on you. Talaga? Yeah, so you should go. Don't worry, I'll wait for you. Sige sabi mo yan. Uy! Ay, sorry. Nakakaistorbo ba ako? Lola, what are you doing here? Pwede ba ako makitulog dito? Gusto lang kita kasing makatabi, Apo. Hindi po ba kayo komportable dun sa kwarto nyo? He,
Mas gusto ko rito. Doon ka na lang muna sa sala matulog. Malaki naman yung sofa. Pwede ka na ron. But Lola, Tristan's tired. He won't get a good night's sleep on the sofa. Sus, edi palit muna kami ng kwarto. Doon na siya sa kabila at dito ako sa tabi mo. Lola? Ay, sige na, hayaan mo na babe. Doon na lang ako sa sala. Ligo lang ako. Babe, is it really okay? Oo naman, okay lang. Sige na Paula, tabi na lang po kayo ni Chelsea. Pasok na po ako sa banyo. Akala ko aangal pa eh. Ay, basta ako, katabi ko yung apo ko, ayos na ako. Sige na po, matulog na po kayo. Lalabas po ako agad mamaya pagkatapos ko maligo. Good night po. Patabi na ako dito sa kama, apo ha. Lola, I can just sleep with you in your room so Tristan can rest here. Ay, ayoko ron. Mas gusto ko rito. Mas malamig dito eh. Kaya sige na, apo. Huwag mo na naman akong paalisin dito. I'm not asking you to leave. It's just that I feel bad for my husband. Don't be. He's gonna be all right. He's a grown man. He should be fine. Papa Dudut, kahit araw-araw sinusubukan ni Lola Connie ang pasensya ko, ay mas pinili ko pa rin na maging kalmado. Hindi ko siya sinasagot-sagot o binabastos kahit may mga pagkakataong napipiko na ako sa kanya. Hindi ko na nga po noon alam kung paano ko pa magagawang maging kalmado tuwing sinasadya niyang galitin ako. Basta ang alam ko na lamang noong time na yon ay ayokong masira ang pagsasama namin ni Chelsea. Simula nang dumating sa bahay si Lola Connie ay nawala na rin kami ng pagkakataon ng asawa ko na magkaroon ng oras na para sa aming dalawa lang dahil lagi na silang magkasama. Kaya minsan ay nagkikita na lamang muna kami sa labas pagkatapos ng mga trabaho namin para makapag-date bago kami umuwi. Pakiramdam ko tuloy ay para kaming mga teenager na nagtatago sa magulang namin. Natatawa na lamang kaming dalawa tuwing umuwi kami ng 10 oras ng gabi at pinuputak din ni Lola Connie ng sermon. Pero Papa Dudut, kung meron akong nakakainis at makaubos pasensyang moment kay Lola Connie, meron din namang pangyayari na nagiging masaya ito sa hindi sinasadyang pagkakataon. May time kasi noon na naglalakad sa park si Lola at natagalan din siya roon bago bumalik sa kondo. Gusto ko nga sana siyang samahan pero palagi niyang sinasabi na kayang-kaya pa niyang umuwi ng mag-isa. Ang kaso, ganito ang nangyari pagbalik niya. Chelsea? Chelsea, apo! Umalis po siya la. May pupuntahan lang daw po sandali. Bakit nakikialam ka na sa pagluluto dyan? Akala ko po kasi mamaya pa kayo makakabalik kaya nagluto na ako. Kung makapwesto ka dyan sa kusina, kala mo naman marunong ka talaga magluto. Ano yan? Longganisa tocino? Puro frozen products na lang bang ipapakain mo sa apo ko? Si Lola naman, nakalimot agad. Di po ba ganito talaga yung madalas nating niluluto para sa almusal? Hindi mo ba ako nakikita? Nakikita po. Yun naman pala eh. Hindi ako kumakain yung niluluto mo. Huwag po kayong mag-alala. Nagluto na rin po ako ng para sa inyo. Ikaw na lang ang kumain yan. Ako na lang ang magluluto ng pagkain ko. Wala ka namang pakialam sa akin eh. Si Chelsea lang talaga yung nagmamalasakit sa akin dito. Lola naman, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Ngayon na lang po kasi ako ulit nagluto ng almusal. Tsaka ipinagluto ko naman po kayo ng ulam ninyo eh. Kahit na. Hindi ko gusto na nakikialam ka sa kusina. Alam mo, naglinis ka na lang sana ng maraming ngipin. Total, mukhang doon ka lang naman talaga magaling. Ay, Lola, please naman po. Sinusubukan ko naman po na gawin lahat para maging mabuting asawa sa apo niyo eh. Sinusubukan? Yan lang ba ang kaya mo? Hina naman ang diskarte mong lalaki ka. Tignan mo nga oh. Pati mga ginamit mo sa pagluluto, hindi mo man lang maiayos. Aayusin ko naman po lahat ng kalat pagkatapos ko, Lola. Nagluluto pa po kasi ako. Ay nako, umalis ka na dyan. Ako na lang ang magluluto ng pagkain namin ng apo ko. Sa'yo na yung longganisa at tosinong niluto mo. Teka, parang may naaamoy akong... Ang baho naman! Parang malansang ewan!
Hanapin mo nga kung saan ang gagaling yon. Hindi mo kasi inaayos yung pagkilos mo dito sa kusina kaya namamaho na. Lola, alam ko na po kung ano yung naaamoy nyo. Uy, alam mo na naman pala eh. Bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo na, titapon mo na sa labas. Baka po magalit kayo eh. Ano? At bakit naman ako magagalit? Eh sinabi ko na nga ilabas mo. yung sapatos nyo po, Lola, na nakatapak po kayo ng jackpot. Ano? Ay, sus Mariosep. Kaya aga-aga naman itong kamalasang ito, oh. Lola, bubuhatin ko na po ba kayo palabas? Ba't sira ulo ka? Nagbibiro lang po ako. Huwag mo nga ako mabiro-biro ng ganyan, ha? Sorry na po, La. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ako dito. What's going on here? Oh, what's that smell? Nakatapak kasi ako ng dumi ng aso dun sa labas kanina eh. Hindi ko naman napansin. Ayan tuloy, nadala ko pa hanggang dito. I bet you thought it was my husband who smelled. Oo na. Malay ko ba naman na aabutan ako ng malas dun sa labas. Pinagloloko pa ako nitong asawa mo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Tristan? Kumuha ka na ng map. Lola, don't be so harsh. You could have said it nicely. It's not his fault that you stepped on dog poop. Pasensya ka na ha. Uminit lang talaga ang ulo ng lola mo eh. Here, let me help you wash that off. Papadudot pagkatapos ng araw na yon, kahit papaano naman ay naging magaan na ang pakikisama sa akin ni Lola Connie. Hindi na siya masyadong nagsusungit at hindi na rin masyadong nakikialam, maliban na lang sa pagkain. Health conscious kasi sila ni Lolo. Hindi na nakapagtataka yon dahil kahit pareho na silang 78 years old, ay malakas pa sila. Pero kahit nabawasan na ang pakikialam niya sa amin ng asawa ko, may isang bagay naman na hindi talaga nagbago. Hindi na nga muli pang inimbitahan ni Lola Connie sa bahay namin si Liam. Pero nag-set up naman siya ng lunch date para sa kanila nila Chelsea. Hindi naman yon inilihim sa akin ng asawa ko dahil may usapan kami na hindi kami maglilihim sa isa't isa. Ang hindi ko naman maintindihan noon ay kung bakit hindi marunong mag-set ng boundaries si Liam dahil sunod na lang ito ng sunod sa gustong mangyari ni Lola Connie. Kahit na alam niyang makakasira lamang yon sa pagsasama namin ng asawa ko. Muli kami nagkatampuhan ni Lola Connie, Papa Dudut, at nangyari pa yon kung kailan malapit na ang birthday ni Chelsea. Ayaw na sana niyang mag-prepare pa kami ng bonggang selebrasyon. Pero nagpumilit ako dahil minsan lang naman yon mangyari sa isang taon. Isa pa yun din ang unang beses na magbe-birthday siya sa Pilipinas mula nang umalis sila. Ako sana ang magiging punong abala para sa birthday party pero tinamaan naman ako ng trangkaso. Magpapatulong na lang sana ako kay Jake pero inunahan na ito ni Lola Connie. At gaya ng inaasahan ko, bukod sa imbitado ay pinatulong din niya si Liam para sa selebrasyon. Hindi lang po yun ang nangyari. Nung araw na yon ay narinig ko mismo kay Liam na hindi pa rin nawawala ang feelings nito para kay Chelsea. Muntik na akong magsalita ng hindi maganda noong marinig ko ang pag-uusap ni Lola Connie at Liam tungkol sa nararamdaman nito kay Chelsea, Papa Dudut. Diretsahang inamin ni Liam na hindi ganong kadaling kalimutan ang pinagsamahan nila. Handa pa naman daw sana siyang magpatawad noon pero bigla na lamang umuwi ng Pilipinas si Chelsea. Kaya nawala na sila ng pagkakataong makapag-usap ng mas maayos. Akala ko noon, ako lang ang maapektuhan sa nangyari pero kung hindi ko yon nagustuhan, mas lalo naman si Chelsea. Sa pagkakataong yon ay kinausap na niya ng masinsinan si Lola Connie at sinabing hindi na niya nagugustuhan ang pagpupumilit nito na maging malapit pa sila ni Liam sa isa't isa. Hindi ako nakialam sa usapan nila, Papa Dudut. Ipinaubaya ko na lamang sa asawa ko ang pakikipag-usap sa lola niya dahil sila naman ang mas nakakakilala sa isa't isa. Magkatampuhan man sila o magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ay sigurado akong mabilis lang ding maaayos yon kapag nagkataon.
Papa Dudut, humingi naman ng dispensa sa amin si Lola Connie. Mukhang sincere naman siya noon at balak nang totohanin ang mga sinasabi niya. Kaya pinalampas ko na lamang ulit yon. Pero sa huli ay hindi pa rin siya nakumbinsi ni Chelsea na bumalik na sa bahay nila ni Lolo. Hindi ko na rin naman siya pinilit na umalis. Nung medyo nagkaayos na kami ni Lola ay saka naman kami nagkaroon ng problema ng asawa ko dahil sa pagiging magastos niya. Naiintindihan ko naman noon na nasanay siyang nabibili lahat ng gusto niya noong hindi pa kami kasal. Pero dahil kailangan na rin naming mag-ipon para sa future namin ay medyo hindi kami nagkaintindihan. Oh, bakit parang ang tahimik mo? Wala. May iniisip lang. May problema ba kayo ng kapatid ko? O si Lola na naman yung problema mo? Wala kaming problema ni Chelsea. Wala rin namang ginawa si Lola sa akin. Eh ano nga? Dude, kilala kita. Hindi ka mapapaisip ng ganyan kung wala kang problema. Ay, sige na, sasabihin ko na sa'yo. Nagkatampuhan kasi kami ni Chelsea. Sabi ko na eh. Eh, bakit kayo nagkatampuhan? Nabanggit ko kasi na medyo napapasobra yung paggastos niya. Huwag mo sanang mamasamain ha. Alam ko na ako yung lalaki sa amin kaya ako talaga yung dapat na mag-provide. Ang kaso, hanggang ngayon hindi pa rin marunong mag-budget yung asawa ko eh. Dude, wag ka mag-alala. Gets kita. Kilala ko yung kapatid ko at alam ko na gastadora talaga yon. Sa skincare pa lang niya kulang na yung sweldo niya eh. Pagpasensyahan mo na muna. Nag-a-adjust pa yun ngayon. Kaya nga, gets ko naman na nag-a-adjust pa siya. Tsaka wala naman akong problema sa skincare niya eh. Ang ibig ko kasing sabihin, marami pa rin siyang binibili na hindi naman namin kailangan. Tapos yung internet, 2 yung binabayaran namin. Yung washing machine, nagka-problema lang ng konti, bumili na agad siya ng bago. Pwede pa namang ipaayos yun. Magkapatid nga talaga kami. Pero, seryoso, napag-usapan niyo na ba yan? Yan nga yung nangyari. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa paggastos niya. Kaya lang ayun, sumama yung loob sa akin. Naiintindihan ko naman kayo pareho. Ay, hindi ko alam kung makakatulong tong sasabihin ko pero kailangan nyo talaga mag-usap. Hindi pwedeng magmatigasan kayo. Kung gusto mo na maintindihan ka niya, pag-usapan nyo yung mga plano nyo para sa future nyo. Dalasan nyo na pag-usapan yon para mas madali niyang maiintindihan kung bakit kailangan nyo magtipid at mag-ipon. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo. Hindi ko kasi agad nasabi sa kanya nung mismong oras na sumama yung loob niya eh. Ayoko rin naman kasing magmukha akong controlling na asawa. Kaya pinag-isipan ko munang mabuti. Syempre, iniingatan ko rin na masaktan siya sa mga sasabihin ko. Basta ako, hindi ako nag-aalala na ikaw yung naging asawa ng kapatid ko. Ngayon pa lang nakikita ko nang secure na yung future niya sa'yo. Ewan ko sa'yo. Sisimulan mo na naman ako dyan sa pang-uuto mo. Nga pala, kumusta kayo ni Lola? May World War III pa ba? Wala na. May ceasefire agreement na kami ni Lola. Talaga? Biro lang. Siyempre walang agreement. Pero napansin ko medyo mas nagiging mahinaw na siya nitong mga nakaraan. Hindi niya na ako sinisermonan tsaka hinahayaan na rin niya akong kumilos sa kusina. Di gaya nung una. Makita pa lang ako ni Lola sa kusina, umuusok na yung magkabilang tenga niya sa galit eh. Feeling ko malapit nang bumalik si Lola kay Lolo. Sigurado ako mamimiss nyo rin siya. Mamimiss ko magkaroon ng hater. Sira. Ay, si Lumi nga pala. Bakit parang hindi na nagpapakita sa akin yun? Ayaw pa niya kasi baka bulihin mo raw siya. Ha? Bakit ko naman siya bubulihin? Dude, huwag ka sanang mabibigla. Huwag ka naman pa-suspense dyan. Ano ba kasi nangyari? Sabihin mo na. Magiging tatay na ako. Buntis si Lumi? Yup. Kaya hindi muna siya nagpapakita sa'yo. Alam niya kasing aasarin mo lang siya kapag nalaman mong nauna pa siyang nabuntis kaysa kay Chelsea. Tinan mo yun, kahit kailan talaga parang bata mag-isip. Pero dude, congrats ha. Dapat pala magpainom ka ngayon. I-celebrate natin yan. Kung papayagan ka ng asawa mo, o kaya paalam ka muna kay Lola. Yun lang, dun tayo nalungkot. Mukhang malabo ako mapayagan. Papa Dudut, hindi ko noon inaasahan na mauuna pang mabuntis si Lumi kesa kay Chelsea.
Pero kahit na hindi yon kaagad ipinalam sa akin ng kaibigan ko, ay masaya pa rin ako para sa kanilang dalawa ni Jake. Aaminin ko na sumagi rin sa isipan ko noon na posibleng sabay pa kami ni Jake na magiging tatay kung pumayag na lang si Chelsea na bumuo na kami ng pamilya. Pero pinanindigan ko rin yung sinabi ko noon na hindi ko siya ipe-pressure. Nabanggit din sa akin ni Jake noong nagkakwentuhan kami na kinausap pala niya si Lola Connie. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na doon naman sa bahay niya magbakasyon para makasama niya rin si Lumi. Pero hindi ito pumayag, Papa Dudut. Kahit ganoon ang nangyari ay napansin ko naman na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ni Lola sa akin. Nirerespeto na niya ang oras naming mag-asawa, hindi kagaya nung una. Hindi na siya nakikitulog sa kwarto namin at hindi na rin nangungulit kay Chelsea tuwing gabi. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay naisip kong hayaan na lamang si Lola Connie kung hanggang kailan niya gustong manatili sa kondo. Sa tingin ko naman kasi noon ay wala na siyang gagawin pa para magkaroon ulit kami ni Chelsea ng hindi pagkakaunawaan. Nagkaayos na rin kasi kami noon matapos naming mag-usap. Sa kabila ng pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Lola Connie, medyo napaisip din ako noon kung bakit bigla na lamang nagbago ang isip niya. Nang kausapin ko naman si Chelsea tungkol doon ay wala rin siyang naisagot sa akin. Ang sabi niya lang ay baka gusto na rin ni Lola na makipag-ayos sa akin. Total ay magdadalawang buwan na itong nakatira sa amin. Si Liam naman ay hindi na rin nagparamdam pa ulit kay Chelsea. Bala ko pa lang sana siyang kausapin noon pero nalaman ko sa asawa ko na pabalik na ito sa States. Nagkausap daw sila bago ito nag-book ng flight. Inamin ni Liam na si Chelsea naman talaga ang dahilan ng pagbabalik niya. Pero wala rin siyang balak na magstay ng matagal sa Pilipinas dahil nasa States ang kanyang trabaho. Dahil doon ay unti-unti na akong nakahinga ng maluwag, Papa Dudut. What are you doing? Shh! Chinecheck ko lang kung gising pa si Lola. Baka kasi mamaya bigla na naman sumulpot eh. Babe, it's just Lola. Relax. Ay, tama ka. Kailangan ko na mag-relax. Masyado na akong balisa. Si Lola kasi, ang daming kayang gawin. Like pushing your buttons? Isa na yun. Pero kaya ka rin niyang ilayo sa akin. Hey, Lola wouldn't do that. And just so you know, I'm not leaving you. Teka, bakit parang ang sweet mo yata ngayon? Anong meron? Kinakabahan ako sa'yo ha? Nothing special. I'm just happy that you and Lola are okay now. Ngayon lang yan. Di natin sure kung tatagal. Sa totoo lang, alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit parang biglang bumait sa akin si Lola eh. May ginawa ka ba? What makes you think I did anything? Ewan, parang bigla na lang kasing nagbago yung ihip ng hangin kay Lola Connie. Di ko nga masabi kung totoo na ba yun o bumubuelo lang siya. Baka di ko lang napapansin, meron pala siyang hinahandang pasabog. Kilala mo naman si Lola. I think she's starting to like you. Not sure if you noticed, but she's not giving you the sinister side eye anymore. Especially when you talk about work. That's progress, right? Sa bagay, pero duda pa rin ako eh. Babe, please give her a chance. Joke lang. Oo naman, bibigyan natin siya ng maraming chance. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magkasundo kami ni Lola Connie. Kaya kung totoong pasado na ako sa kanya, edi maganda. Ay, teka, gusto mo ba na kumain tayo sa labas this weekend? Isama natin si Lola. Sure. Yun, buti pumayag ka. Schedule natin yan, pero sa ngayon, matulog ka na. Maaga papasok mo bukas, kaya wag ka na magpuyat. I don't want to go to work tomorrow. Maybe I'll just stay in bed and sleep all day. Ay, magaling. A-absent ka sa trabaho para matulog maghapon? Magandang practice yan. Pero kailan ka pa naging antukin? Babe, huwag mo sabihing buntis ka. I am. Ay, ikaw talaga, pinapaasa mo na naman ako. Sige na, halika na, matulog na tayo. Do you really think I'm kidding? Sa totoo lang? Oo.
Well, I'm not. Anong ibig mong sabihin? Buntis ka talaga? Yup, 3 weeks. We're having a baby. Pero paano? Sabi mo nagpipills ka, di ba? I stopped taking them, and I didn't tell you because I wanted it to be a surprise. And I'm healthy, so getting pregnant was totally possible. Hey, say something, babe. You're gonna be a dad. Sorry, nasurpresa lang talaga ako. Magiging daddy na ako, babe. Teka, may kailangan ka ba ngayon? Alam mo, sa tingin ko, hindi ka na dapat napapagod eh. Pwede namang hindi ka na magtrabaho kasi... Babe, relax. You're overreacting. I'm only 3 weeks pregnant. It's not like I'm about to pop anytime soon. Pero dun din naman ang punta nito, di ba? Kailangan na nating isipin yung magiging pangalan niya. Seriously? We don't even know if it's a boy or a girl. Pwede naman 2 pangalan yung isipin natin. Isa para sa babae, isa naman para sa lalaki. I know, but let's just enjoy this moment, okay? Pero, kailan mo pa nalaman? Just this morning. When I found out I was pregnant, I decided to keep it from you until you got home because I wanted to see your face when I told you. I couldn't wait to see your reaction. And now it's just priceless. Kaya pala hindi ka pumasok sa trabaho kanina kasi pumunta ka sa OB. Exactly. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you, babe. Thank you. Akala ko talaga ayaw mo pa magkaanak tayo kaya hindi ko binubuksan yung topic tungkol dun. Well, I just realized now is the perfect time for us to have a baby. I'm still young, and if I wait until my 30s, I might face complications like Mom did. Salamat talaga at nagbago yung isip mo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Alam ko na hindi to magiging madali para sa'yo, pero nandito lang ako sa tabi mo. Okay? Sabihin mo lang sa akin lahat ng kailangan mo. Magtutulungan tayo. Papa Dudut, halos hindi pa rin ako makapaniwala noong sinabi sa akin ni Chelsea na magkakaanak na kami. Hindi talaga sumagi sa isip ko na mangyayari kaagad yon dahil alam ko naman na ayaw pa talaga niyang magbuntis. Ina-expect ko na baka sa susunod na mga taon pa niya maisip na bumuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko nang sabihin niya sa akin yon. Lalo na nung ipakita niya sa akin ang resulta ng pregnancy test niya. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon na ng purpose ang lahat ng ginagawa ko. Mas ginanahan akong magtrabaho. Naisip ko pa nga noon na magsimula pa rin ng maliit na negosyo para mas madaling makaipon para sa future ng magiging anak namin. Papadudot kong nagulat ako sa pagbubuntis ni Chelsea, nagtaka naman ako nung hindi man lang nasurpresa si Lola Connie nang sabihin namin sa kanya ang tungkol doon. Pero kahit wala siyang sinabi, alam ko na masaya siya para sa amin. Siguro yon ang nagpalambot ng puso niya. Ang magkaroon ng apo sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi niya pinabayaan si Chelsea. Nakita ko kung paano niya asikasuhin ang asawa ko. Parang anak na ang turing niya sa kanyang mga apo. Kaya gano'n na lang siyang mag-alaga. Pero dahil first time ko pa lamang na magiging tatay, marami din kaming pinagdaanan na hindi ko inaasahang mangyayari pala sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, akala ko ay magiging madali lang ang pagbubuntis ni Chelsea. Marami pala talagang pagbabago kapag madadagdagan na kayo at magiging isa ng pamilya. Noong first trimester ay naging madalas ang pagiging mainitin ang ulo niya. Lalo na tuwing umaga yung tiyempong pareho kaming papasok sa trabaho. Hatid sundo ko siya. Pero kapag naiinis siya sa akin ay mas pinipili na lamang niyang mag-commute. Naging sensitive na rin siya pagdating sa mga pagkain at kung ano-anong amoy. Kaya naman naging maingat na lamang ako noon. Ayos lang naman sa akin ang lahat ng yon, Papa Dudut. Ang mahalaga lang sa akin ay healthy siya at ang magiging anak namin. Tinanong ko siya kung kaya pa niyang magtrabaho dahil pwede ko naman siyang patigilin muna. Pero hindi siya pumayag. Maiinip lang daw siya at may stress ng sobra kapag wala siyang ginagawa. Madalas din siyang nagiging emosyonal, lalo na kapag napag-uusapan ng mga magulang nila dahil naiisip niya
na baka mangyari din sa kanya ang hirap na naranasan ng kanyang ina noong ipinagbubuntis siya nito. Mabuti na lang at kasama pa rin namin si Lola Connie na siyang kumausap sa asawa ko. Si Lola kasi ang mas nakakaalam kung paano i-handle ang ganong sitwasyon. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya, Papa Dudut. Good morning, La. Kumusta po tulog nyo? Ayos naman. Ano ba yung niluluto mo? Magsasangag po. Mamaya, umpisahan ko na po yung mixed veggies na iluluto ko sa butter. Yung mixed vegetables, huwag mo nang lagyan ng itlog ng pugo. Hindi kumakain nun si Chelsea. Sige po, La. Buti na lang po nasabi nyo. Wala ka bang trabaho ngayon? Sarado po yung clinic pag weekends, Lola. Nakalimutan nyo na naman po. Sinasabi mo bang makakalimutin na ako? Hoy, para sabihin ko sa'yo, matalas pa tong memorya ko. Kayang-kaya ko pa makipagsabayan sa mga bata. Lola, kumalma lang po kayo. Hindi naman po ganun yung ibig kong sabihin eh. Ganun na rin yon. La, normal naman po sa atin na makalimot minsan. Kahit naman po ako nakakalimot din. Kaya wag na po kayong magalit. Please. Hindi naman ako nagagalit eh. Ayoko lang na pinamumukha sa akin na matanda na ako. Alam ko naman yung edad ko. Pero gusto ko lang mabuhay sa paraang hindi ko mararamdaman yung pagtanda. Naiintindihan ko naman po kayo, Lola. Pasensya na po talaga. Hayaan mo na nga. Huwag natin pag-usapan yan. O siya, ano pa bang iluluto mo? Wala na po akong ibang iluluto, Lola. Ito lang pong sinangag tapos yung mixed veggies mamaya. Patapos na ba yung sinangag mo? Hindi pa po. Isasalang ko pa lang po, Lola. Bakit po? Gutom na po ba kayo? Hindi naman, pero may suggestion ako para mas sumarap yung sinangag mo. Talaga po? Ano pong suggestion nyo, La? Sige po, sabihin nyo lang. Ay, lagyan mo ng maraming bawang. Sigurado akong kikiligin yung apo ko sa sarap ng sinangag mo. Talaga po? Kikiligin siya? Aba, lalagyan ko po ng marami. Ay, very good, apo. Salamat po, Lola. Sana po sa susunod, maturo nyo rin po sa akin yung mga specialty na niluluto nyo. Para kapag nakauwi na po kayo kay Lolo, may magluluto pa rin ng mga ganon para kay Chelsea. Pinapaalis mo na ba ako? Po? Naku, hindi po. La, ayan na naman po kayo. Wala po akong ibig sabihin dun sa sinabi ko. Ang sa akin lang po, syempre, darating talaga yung araw na kaming mag-asawa na lang dito sa unit. Hindi naman po pwedeng konting kibot, tatawag kami sa inyo o kaya sa mga magulang ko. Dapat matuto rin kami. Kaya ngayon pa lang, medyo nagpa-practice na ako. Yung asawa ko, hindi naman nag-practice noon. Iba lang talaga kayong mga bata sa ngayon. Masyado nyo ginagawa komplikado yung mga bagay na simple lang namang gawin. Oh, good morning. Good morning, babe. Buti gising ka na. Sakto, nagluluto pala ako ng breakfast. What's that smell? It's not... Gosh, I'm gonna throw up. Teka, ayaw mo ba ng sinangag? My goodness, Tristan, take it away. Ha? Pero akala ko mas masasarapan kapag maraming bawang. Just take it away, will you? Lola! Oh, bakit? Ikaw naman ang nagluto niyan, hindi ba? Pero Lola, sabi niyo po... Yan ang napapala ng mga uto-uto. Lola naman Aawain na naman po ako nitong asawa ko niyan. Dapat lang yan sa'yo. Now, will you please leave and throw that out? Babe, teka, si Lola I said go! Oo, eto na. Sige na, ilalabas na. Papa Dudut, hindi naman ako napipikon sa mga ganong biro ni Lola dahil nasanay na rin ako sa kanya. Ang kaso, maghapon akong hindi nakauwi noong araw na yon dahil mainit ang ulo ng asawa ko sa akin. Nakabawi naman ako sa kanya sa ibang paraan pero hindi ko lang talaga akalain na magiging ganon siya kasensitibo sa amoy ng pagkain. At alam na alam ni Lola na ayaw yon ni Chelsea. Kaya nung sumunod na araw ay natuto na ako. Bago ako magluto ay nagsisearch na muna ako ng mga pagkain o ingredients na nagtitrigger sa mga buntis. Nang mapansin naman yun ni Lola ay tinawanan niya lamang ako. Pero sa kabilang banda ay natuwa siya na nagkukusa na akong matutuhan ng mga bagay-bagay tungkol sa mga buntis. Natapos ang 2 buwan ni Lola Connie nang hindi pa rin kami lubusang nagkakasundo. Hindi na siya nag-extend pa
ulit ng pananatili sa amin at nagpasundo na siya kay Jake para umuwi kay Lolo. Nung isang linggo nang wala sa kondo si Lola Connie ay saka ko lang napagtanto na parang may kulang doon kapag wala siya. Sa lahat ng ginagawa ko ay lagi kong naaalala ang mga sermon ni Lola, lalo na ang pagpuna niya sa mga kapalpakan ko sa kusina. Saka ko lang napagtanto na ganun lang pala talaga ang love language niya. Nang makauwi raw kasi siya ay naikwento sa akin ni Jake na ipinagmamalaki ako ni Lola Connie sa kanila. Dahil doon ay parang nakalimutan ko lahat ng hindi namin pagkakaunawaan. Lalo na yung tungkol kay Liam. Aminado naman daw siya na hindi niya ako gusto para kay Chelsea nung una. Pero sa maikling panahon na nagkasama kami ay napagtanto niya na hindi naman daw pala nagkamali ang apo niya sa pagpili ng mapapangasawa. Pakiramdam ko tuloy noon ay tunay na apo na ako ni Lola Connie. Babe, Babe, kumusta ka? I'm fine. How's the baby? Okay naman siya. Mamaya, dadali na rito si baby. Why did you keep your phone? What were you watching? Ano? Nanonood lang ako kung paano magpalit ng diapers. Seriously? Sorry na. Hindi ko kasi talaga alam kung paano eh. Tsaka gusto ko sana paglabas nyo, ako muna mag-aasikaso kay baby habang hindi ka pa pwede. Aw, I am so proud of you. Mas proud ako sa'yo, babe. Kasi kinaya mo. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Ibinigay mo sa akin yung pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya. You deserve this, and I'm just so happy that we're finally a family. Napakaswerte ko talaga sa'yo, babe. Hulog ka ng langit sa akin. Pakis nga ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Siya nga pala, babe. Nagpapalinis ako ngayon ng kondo habang nandito pa kayo. Kumuha ako ng kasambahay para may mag-aasikaso sa ibang gawain. That's good. So were you able to take a nap? Medyo. Nakaidlip naman ako ng konti kanina habang nakaupo dito. Okay, good. So you got to rest a little bit. Speaking of pahinga, kapag nakauwi na tayo, gusto ko magpahinga ka lang muna. Sounds good. Thank you, babe. Ano ka ba? Bakit ka nagsi-thank you? Normal na pagkatapos mong manganak, dapat makapagpahinga ka ng husto. I just appreciate everything you do. Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya masanay ka ng inaalagaan ka. Okay? I love you. I love you too. Babe, did you bring my phone? I want to call Mom and Dad. Nadala ko yung phone mo pero naiwan ko sa kotse. Teka, kukunin ko muna. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Just be careful next time. Now will you please get my phone? O sige. Teka sandali. Nagtatagalog ka? What do you mean? Narinig ko kanina, sabi mo, aray eh. Yeah, so? Bakit parang gulat na gulat ka naman dyan? Ha? Sino hindi magugulat? Pero akala ko kasi… Akala mo ano? Akala ko hindi ka marunong magtagalog. Well, nag-assume ka na hindi ako marunong. I didn't say I couldn't. Pero babe, hindi ka kasi nagtagalog simula nung nagkakilala tayo. Akala ko nakakaintindi ka lang talaga kaya hindi na kita in English. Babe, nung bumalik ako dito sa Pinas, tapos pinakilala ka sa akin ni Kuya Jake, in English mo ako agad eh. So inisip ko na baka manibago ka pag nagtagalog ako. Tsaka ang cute na tinatagalog mo ko. Na-enjoy ko ng sobra kaya hinayaan ko na. Hindi ko na muna sinabi sa'yo. Anong hindi mo na sinabi? Hindi mo talaga sasabihin kung di pa kita aksidenteng natukuran. Sorry na. So all this time, kaya mo naman palang magtagalog? That's because I grew up here. Weird nga eh. Kasi nung mga bata kami ni Jake, English kami kausapin ng mga magulang namin. Pero nung nasa States na kami, tinatagalog na nila ako. Siguro para hindi ko completely makalimutan. Sabagay, tama nga naman. Tsaka mas komportable ako mag-English. Pero sana sinabi mo pa rin. Pambihira. Kung ganun ako pala yung talo sa pustahan namin ni Lumi. Pustahan? What do you mean pustahan? O tapos ngayon, konyo ka naman kung magsalita. Don't dodge the question, babe. Anong pustahan yun?
Matapos ka kasing ipakilala ni Jake sa amin, I mean, kay Lumi, kasi kilala na kita, hindi siya naniniwala na hindi ka marunong magtagalog. Sabi pa nga niya, sinusubukan mo lang kami kung tatagal kami sa pakikipag-usap sa'yo. For real? Alam mo bang kakalbuhin ako ni Lumi kapag nalaman niyang siya naman pala talaga yung panalo sa pustahan namin? Hiyang-hiya pa naman siya nung hinalikan niya si Jake sa harapan ng mga bisita niyo. What? Kaya pala hinalikan niya si kuya nung party. Pero in fairness, sila na ngayon. And very soon, magpapakasal na rin silang dalawa. Teka sandali. Si Lola Connie, alam ba niyang nagtatagalog ka? Oo naman. Pero nasanay lang talaga ako mag-English kaya ganun ko siya kausapin. Ay, meron pa nga moment na nasabihan kita na simpleng Tagalog na lang, hindi yung pa maintindihan. So, nagigets mo naman pala lahat ng sinasabi ko noon? Pati yung joke ko na hindi ka man lang nag-react? Oh, that joke? I didn't really get it. Tsaka may iniisip din ako that time. Sorry. Okay lang, wala yun, huwag mo isipin. Hayaan mo na. Tapos na rin naman eh. Tsaka okay lang naman kung mag-i-English ka pa rin. Kung dun ka mas komportable. Ang mahalaga, nagkakaintindihan pa rin tayong dalawa. Okay. So can you get my phone now? I need to call my parents, remember? Ay, oo nga pala. Pero nasa kotse eh. Kung gusto mo, itong sa akin na lang muna gamitin mo. Are you sure you're gonna let me use your phone? That's personal. Anong personal? Okay lang yan. Wala naman akong tinatago dito eh, kaya sige lang. Gamitin mo. Okay, sabi mo eh. Babe, ang cute mo pag nagtatagalog ka. We, talaga? It's not baduy? Anong baduy? Chichinilasin ko sa mukha magsasabi na baduy ka magtagalog. Aw, kiss mo nga ako? Papa Dudut, hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng tadhana dahil sa dinami-rami ng mga nangyari sa buhay namin ni Chelsea. Saka ko lang nalaman na nagtatagalog naman pala siya. Sa haba ng panahong nagkasama kami ay natuto na ako mag-adjust para sa kanya dahil matagal din siyang tumira sa States. Pero sa huli tama pala si Lumi. At nang sabihin ko yon sa kanya ay inis na inis siya sa naging pagkatalo niya. Pero sa kabilang banda ay nagpasalamat na rin siya dahil yun pa ang naging tulay para sa kanilang dalawa ni Jake. Nang makauwi kami galing ospital, gaya ng inaasahan ko ay dumating si Lolo at Lola Connie para makita ang apo nila. Nagpresenta si Lola na mag-alaga sa anak namin at hindi naman namin ito ipinagdamot sa kanya. Sobrang sere ng mga magulang namin dahil nagkaroon na sila ng apo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kaming nagsasama ng asawa ko. Balak na rin naming sundan ang panganay namin pero bago ang lahat. Pinaghahandaan muna namin ang magiging future nila. Hindi ko na po pinagtrabaho ulit sa Chelsea. Nang matuloy po kasi yung plano ko na magsimula ng maliit na negosyo ay siya nang nag-asikaso nito. Hindi man kalakihan yung milk tea shop namin ay pumatok kaagad ito sa mga estudyanteng madalas naming nagiging customers. Batid ko po na hindi man kasing komplikado ng kwento ng ibang mag-asawa. Yung kwento namin pero mahalaga po ang bawat pangyayari sa bawat yugto ng buhay namin na siya namang sinubukan kong isa-isahin sa inyong programa. Pagdating kasi ng panahon, magiging memories na lamang ang lahat. Kaya mas pinili ko na lang na ibahagi ang aming kwento para may isa pa kaming babalik-balikan. Tuwing naaalala namin kung paano kami nabuo bilang isang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang at tinapos ang kwentong ibinahagi ko sa Barangay Love Stories. Taos-pusong pasasalamat naman sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. God bless po and more power sa inyong radio station. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, hindi naman lahat ng tao ay kailangan ng pag-ibig para maging masaya. Pero mas magiging makulay ang buhay kung may nagmamahal sa atin hanggang sa pagtanda. Kaya maswerte sina Tristan at Chelsea dahil nahanap nila ang isa't isa. Sandali man silang iniligaw ng tadhana sa huli, babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. Dahil sila pa rin ang tinadhana. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut.
sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.